Good morning, mga kapatid! September 30 na, mapiyak kapipita sa wikang Maranao sa atin pong mga kapatid. Ngayong araw, isang bagyo na naman ang nararanasan ng ating mga kapatid sa maraming lugar sa bansa. Kaya naman po ang amin pa rin pong paalala sa inyo mga kapatid, dagdagan pa po ang pag-iingat lalong-lalo na sa mga lugar na madalas nang binabaha ngayon. Tama ka dyan, Mama Dems, kasi pati na rin po sa matataas na lugar na may mga banta ng pagguho ng lupa. Maging alerto at handa po tayo mga kapatid. Muli rin alamin na ang mga numero ng inyong mga lokal na otoridad at siguruhin din mag-charge ng mga gadget. That's right, Justin. At syempre, tutok na rin sa mga balitang ihatid ng News 5 at News 5 everywhere. And speaking of, pasadaan na muna natin ng ilang updates sa panahon na panatili po ng bagyong Hulyan ng lakas nito habang nasa karagatan ng Balintang Island sa Calayan, Cagayan. Sa 5 a.m. update ng Pag-asa, may taglay na lakas ng hangin na 155 kilometers per hour ang bagyo at bugso na abot ng 190 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Posible itong maglandfall sa Balintang Island at Batanes. Sa Huwebes o Biyernes pa ito nakikitang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Itinaas naman po ang signal number 4 sa Batanes at hilagang bahagi ng Babuyan Islands. Napakalakas na ng hangin na may kasamang ulan ang posible raw manalasa dyan. Signal number 3 naman po sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at sa Santa Ana sa Cagayan. Isinailalim na po sa signal number 2 ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Benguet. Maging sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portions ng Nueva Ecija at Polillo Islands. Nag-anunsyo na ng class suspension ng ilang LGU dahil sa maulang panahon at baha. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga probinsya ng Abra, Batanes, Ilocos Sur, Ilocos Norte at La Union. Gayon din sa ilang bayan sa Pangasinan gaya ng Alcala, Asingan, Bani at Bayambang. Pati na rin sa Binmale, Calasiao, Dagupan City at Malasiki. Wala na rin klase sa lahat ng antas sa Manawag, Mga Tarem, Mapandan at Rosales. Lahat ng antas din ang walang pasok sa San Fabian, San Jacinto, San Quintin, San Tomas at Urdaneta City. Maging sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan, gaya na lang sa Apari, Abulog, Amulong at Bagao. Gayon din sa Calayan, Lalo, Gataran, Santa Praxedes at Tuao. Lahat ng antas din ang walang pasok sa Angandanan, Isabela at Baguio City. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa mga probinsya ng Apayao at Benguet, pati na rin sa ilang bahagi ng Pangasinan gaya ng Lawak, Aguilar at Basista. Gayon din sa Bautista, Mangaldan at San Carlos City. Mula preschool hanggang senior high school din ang walang pasok sa ilang lugar sa Cagayan gaya ng Alacapan, Claveria, Enrile, Sanchez, Mira, Santo Niño at Tuguegarao City. Karayan, muli sa mga kapatid natin, mag-ingat, lalo sa norte. At katulad nung sinabi natin kanina, manatiling nakaantabay for updates. So pag sinabi ng LGU mag-evacuate, makinig na tayo. Ano? Okay, pero ito marami pa hong mangyayari. Hindi pa rin natin nakakalimutan ng pinakamahabang pagdiriwang ng holiday season sa mundo. At habang papalapit ang Pasko, sulputan na rin ang iba't ibang paandar sa paligid. Siyempre, Jess, hindi dyan mawawala ang mga nakasabit po sa bintana na parol at iba pa mga disenyo. Pati na rin ang Christmas tree, kagaya na lamang ng nakikita natin ngayon sa studio. Nakakaiba, ha? Yes! Ito po mga Christmas ornaments sa atin hatid ng nakilala nating negosyo. Talaga naman, alam mo, na-excite na ako. At kung elegant yet affordable ba ang hanap nyo? Worry no more! Sagot ng ating bisita yan. Kaya sa mga kapatid natin na ngayon pa lang magsasabit na ng kanilang dekorasyon, aba, check this out! At mag-check out na ng produktong gawang Dominic Artisans Crafts. Ako ate, hindi pa ako nagsisimula eh, no? Dagdag pa dyan, mahawian ka na ng mga Christmas decor, pwede ipa-customize. At ilan sa mga ito, gawang kapis pa na matibay at makulay. Proudly likhang Pinoy din dahil ang ilan sa mga disenyo nagmula pa sa mga local artist, Mami Chiki. Of course, di ba? Support local tayo lagi.
At para alamin pa ang kanilang mga produkto, tawagin na natin ang kanilang owner. Nandito kasama natin si Ann Dominic Domingo. Good morning, Dominic. Ann. At Dominic Craft, dito nga tayo. Tingnan natin. Good morning Halika. sa'yo, Ann. Come on, come on. First, Ann. Ayan. Dominic. Good morning. Ano ba, ano ba tawag natin sa iyo? Dominic. Good morning sa'yo. Welcome. Dominic, parang kakaiba talaga kasi simula pa lang, iba na yung color palette niya. Sanay tayo sa Pilipino, diba, na may green, matitingkad na pula, blue, at yellow. Pero ito, pastels, ito ba ay bago? Yes. Oo. Actually, we started this for so many years. We actually have traditional decors like red, green, we have blue, peacock, okay? So we have purple. Ngayon, so nakikita nyo, we wanted it to be exclusive. Actually, first time na lalabas dito sa Good Morning Kapatid. Yes. Our designs for pastels. So, first time, yeah. Mas muted yung Mas color. muted yung color. Oo. Pero alam niyo, di ba minsan may mga sinasabi sila iba't iba yung nagiging trend per year, lalo pag Pasko Yes. ng kulay. So ngayon ba, ano ba yung trending ngayon? Pastel. Pastel. Ayun, parang on napansin the ko nga trend. kasi 'di ba kadalasan this year may mga na-feature tayo na even the inflatables pastel na. So tell us more about it kasi itong nakikita natin dito medyo mabigat siya, hindi pa siya mahirap ihang sa door kasi So far, it's hindi. quite heavy. Oo. Okay. So far, hindi naman. Kasi since this one, we do deliver nationwide, pwede siyang ilagay sa glass, sa wood. So, may hook. Ito pa sabihin ko, Dominic, kung ako, Yes. all year round ko sasapit yan. Kasi Yes. tingnan mo naman yung seed niya, yung parang seed, Ganda. di ba? Hindi, Postal. hindi lang yung mga poinsettia o Yes. candy cane, yung mga Christmas na themed And ornaments. Dominic, intentional din ba? Kasi napansin ko naman dito sa ibang designs yung Yeah. Easter egg ba to? Yes, Okay. Easter. Kasi we also have all year round. So as you can see, we have Easter. This one naman, mga shells, we mostly have it sa may mga beach house. So yeah. So we do residential styling and commercial styling. So depende. And also event styling. Yeah. O para naman ito, Dominic, kasi ito may popsicle ka dito. Yeah. And doon na may ice cream May doon ice na cream din. nakakagutom. Dominic, Yes. why do you think it's important Actually, na to decorate? To Kasi, decorate. 'di ba, during the pandemic, medyo naglamlam tayo pagdating Yes. sa Pasko. Yeah. Mayroon nauso yung mga maliliit na Christmas tree lang, 'di ba? Why do you think patok na patok itong negosyo mo ngayon? okay. Actually po, together with my business partners, yeah, and of course. So, actually po, we have this, concept na 80% of the people are visual. So, we wanted it to cater. Alam mo yung feeling na pag titingnan mo pa lang, masaya ka na. Oh, ganda. Yun, ganon. Pero naisip ko din, kasi tayo mga Pinoy, madalas sa atin, kanya-kanya tayo. Gusto natin, pag bahay ko, ako na magde-decorate. Yeah. Do you find it now, sa panahon ngayon, mas maraming taong nagtatap ng mga taong kagaya ninyo para magdekorasyon, whether it be sa event o mismo Yeah. sa bahay nila? Yes. Actually, to be honest, we have a lot of residential styling right now. May mga bahay kasi na, alam mo yan, mga old style house. So we have regular colored kapis. May mga modern style. So we have different motives for that. So, minamatch nyo lang kung ano yung theme ng Yes. kanilang bahay. Pero Yes. mabalik tayo sa pagde-design. No? When you say, kunyari, kasi ngayon meron din mga bahay na may Christmas tree. Pero Yes. hindi nila alam paano nila sisimulan mag-design. Yun ba yung ginagawa nyo? Kaya nyo i-design yung Christmas tree na existing? Actually, ganito. We have existing designs and we usually feature it every year. Okay. And hindi kami yung nagsisimula sa gusto ng client talaga. So marami kaming mga different colors and then we make it to a point na lahat Christmas tree, wreaths, so we customize them. Yes, we have our own like decors. Realize ko lang, parang ornament pala ako today, pulang-pula ako. Pagtingin ko, ay, tingnan mo, bakit pala ako sa Pasko? Pasko. Dominic, Pasko na. Marami ang gusto magpa-design sa inyo dahil Oktubre pa lang naman. Diba? Ay, pa-Oktubre pa lang. So may chance pa tayo. Please, invite everybody to your shop at sa mga serbisyo po ninyo. So we invite you to actually visit our Facebook page. To be honest, we're having in 100 days, 7,000 increase. So, yes. So, ngayon, we encourage you to just, kasi ito, 3 to 5 weeks in timeline. So, we'll be cutting off soon. So, sana po,
just inquire and like our Facebook Now page. na. Now na. Thank you, Dominic. Hello, Dominic. Eto naman mga kapatid, marami pa ho kaming hinanda ngayong Monday morning. Tulad na lang ito, special moments, pwede niyong gawing extra memorable. Kuha lang ng kuha ng larawan in a very Gen Z style. Ang Polaroid guestbook ng Hello Baby, ibida pa natin sa Kitang-Kita. At sa atin naman pong pang-nanay segment, another mom-kids bonding idea. Ang i-feature natin mamaya, ang panggaganchilyo. Ay, crocheting tayo mamaya sa Working Mom. Ito, hot topic naman online. Empleyadong nagpakain lang ng aspin sa labas ng pinagtatrabahuang kainan, sinasante. May basehan kaya ito sa batas? Alamin natin kay Attorney Buko sa Legal Bato. At para naman sa ating morning tugtugan, sagot na yan ng rising OPM star na si Shani Dandan. Ang patikim sa kanyang upcoming album, ihahatid natin live na live. Ang ating good vibes this Monday, dagdagan pa natin ang extra dose of himala dahil magbabalik ang US showbiz darling ngayon na si Quinay Mercado. Ang kanyang magiging papel sa magsisimula ng light-hearted kapatid serye na Ang Himala ni Nino. I-share niya sa atin live na live mamaya. At for more kulitan naman, kakaibang pasahan na naman ang ating paligsahan this Monday. Passing play tayo mamaya sa ating palarong pampasaya. At syempre, sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Dimple! Pasko na, Pasko na. O Team Justin! Okay. I-comment namin yung bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino panalo sa aming palaro. Team Dimples o Team Justin. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Sinong team kaya ang may elbow? May elbow! May bagong terms tong kapatid ko today, Tuloy-tuloy lang ang pagkitang mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning! Nagbabalik po ang Good Morning kapatid. Alam nyo ba ng ating boses, pwede na rin maging souvenir sa anumang event? Paano nga ba? Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Hanap nyo ba ang kakaibang twist sa souvenir ng iyong party? Bakit di subukan ang Polaroid at audio guestbook? Yan ang bagong pakulo ng dating call center agents na sina Angelica at Julian. Sa puhunang 40,000 pesos, sinimulan ng dalawa ang kanilang negosyong Hello Baby. Gamit ang Polaroid guestbook, pwedeng i-capture ng mga bisita ang special moments sa party at mag-iwan ng mensahe para sa celebrant. Dahil pumatok, dinagdagan nila ito ng audio guestbook. Dahil sa pagiging malikhain, si Hello ngayon sina Angelica at Julian sa magandang kita. At para ibida sa atin dito sa studio, live na live nating makakasama sina Angelica at Julian ng Hello Baby. Angelica and Julian, good morning sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, so una sa lahat, bigyan nyo kami ng idea. Saan ba Sino muna ang merong nagmamayari ng Polaroid? Ganun ba yon? Kaya nyo lang naisipan yung idea o talaga nag-invest kayo ng Polaroid? Actually, mahilig talaga kami mag-take ng Polaroid. Tapos nilalagyan siya namin ng caption. Ng notes, oo. Tapos Para- ibibigay nyo, halimbawa. So, kailan nagsimula na, teka, baka pwede natin gawing negosyo to? Meron bang particular event o experience? Actually po, yung pinaka-plan po namin is surprises po since ano po kami, mga memory keepers po. Then, nakita po ni ate yung audio guestbook. Since medyo pricey po kasi yung price niya, then dun po kami nag-start na gamitin yung Polaroid niya para
temporary lang po siya. Then, nung tinry po namin siya i-post sa Facebook, may isa po na nag-try. Then, nagtuloy-tuloy na rin po yung booking niya. Okay. So, ang naging puhunan ninyo, 40,000 pesos when you started. Tama ba? Actually, when we were starting po, ang puhunan lang po talaga is yung mga gamit na meron po kami. Kaya lang po naging 40,000 kasi nag-expand na po kami. Like, nagkaroon na po ng audio guestbook. Ayun. Tapos po, magkakaroon na rin po kami ng photo booth po. Ayan, okay. So, how does this work exactly? Halimbawa, meron tayong event o halimbawa, kasal or kaya birthday, for example. So, paano ba natin mape-preserve yung mga memory through the use of Polaroid sa yung audio natin? Actually, the guests will start by taking their photos po using the Polaroid, and then they will attach it po sa scrapbook and then leave their message dun po sa scrapbook. Or kasi typically po kapag ikaw po yung celebrant, busy ka po, so hindi mo masyadong nakaka-interact yung guest mo. So that way po, nakikita nyo pa rin kung ano po yung itsura nila, kung gaano sila kasaya during the event. Okay, so ibig sabihin, ito, yung Polaroid, bibigay nyo lang sa bisita, then they take the Polaroids. For example, ito, yan si Attorney Buko, saka yung ating producer, andito. Pero ito, I'm sure meron tayong kapatid ngayon, mahilig kasi ito mag-selfie. So I think, baka lang hindi niya maipasa yung Polaroid pag inabot nyo sa kanya kung siya yung bisita. Tawagin natin si Maui. Baka makailang take, makasampu. Ubus na. Ayan. Gusto ko lang malaman, unlimited po ba yung phone nyo? Hindi, alam mo, natutuwa po ako kasi na-experience ko na to. Nung una nga akala ko, Jess, pwede kong i-keep. Kasi bilang mahilig tayo mag-selfie, gusto ko ilagay sa likod ng cellphone. Pero ang maganda po sa konsepto na to is nakikip nung celebrant. Tama? At yung message, ako pa naman, I'm a very sentimental person. So, demo nga tayo, Maui. Ayan. Paano bang gagawin natin? Kasama ka ba? Ako lang, syempre. Hindi, kasama. Tinawag nga kita eh. Okay, ikaw, mas magaling ka magawa Saan po ito pinipindot? Dito sa harap? Sa harapan, ayan. Okay, ready, Jess? 1, 2. Ay, pumikit ako. Walang litik. Walang Yan na litik. yun. Oo. Okay, pero alam mo, nakakatuwa. Itong tinatawag nating Polaroid ba to? Yes. Dati uso na yan. Yes. Tapos nawala. Tapos ngayon bumabalik na naman. Kasi anything retro di ba? Retro. Bumabalik talaga. Oo, may tayo sa mga retro vintage ngayon. So ito, magkano yung pakete, for example? Kasi may option sila na samahan ng audio, may option din na Polaroid lang, ano? Yes, po. So ano yung mga packages natin? Actually, we have unlimited Polaroids for right now. In 3 hours po, 8,000 pesos po siya. Okay. Kasama na po dun yung scrapbook po, saka po yung films namin. Usually, yung films in 3 hours, inaabot na rin siya ng 90 to 100 Polaroids po na. Dami na nun. Lalo na kung halimbawa, ang bisita mo lang naman nasa 50 packs, multiple shots sila doon na pwede. Ano? So, ang concept nyo ba dito sa entrance pa lang usually pag party, pinipicture nyo na? Or Yes, habang kumakain, paano nyo siya Based ina-arrange? on experience po, nung una, tinry po namin siya na naka-boot lang. Since hindi pa po siya ganun kilala sa mga events, hindi po siya pinapansin. Ang ginawa po namin, nag-iikot kami sa mga table para po picturean sila. Pero right now po, since napag-aaralan na po namin siya, doon po kami sa entrance po, sa mismong entrance. Oo, para umpisa pa lang tapos na. Oo. Pero ito, siyempre nauuso siya. I'm sure dumarami rin yung competition. So what do you do para mag-stand out kayo sa market? We stick lang po kung ano po yung mga benefits na pwede nilang magkaroon sa Polaroid. Like, ako po kasi kung sa wedding, tinitreat namin yung sarili namin as client para mas ma-i-provide namin ng tama. Ano bang mabenta ngayon na events? Sa amin po, wedding and Weddings debut. talaga. Ako may question ako. Bilang ako rin kasi mahilig na ako, like I said, sa pictures, pwede ba kayong i-package or i-customize sa parang okay, yung iba para sa book namin, yung iba gusto ko pang personal? Pwede po siya. Pwede naman. Opo. We have souvenirs na po na ginagawa ng ibang clients namin. And yung iba naman po, gusto lang i-stick na for scrapbook lang Oo. po. Kasi naisip kong konsepto, Jess, kunyari, may party tayo, pasa mo lang yung camera. Pasa, Tapos pwede. at the end of the day, kolekta mo yung mga sinelfie nila para sa'yo, di ba? Cute din yun. Kanina pinag-usapan namin ni Mama Dims, actually pwede mo itong gawin parang name cards. So Yun. halimbawa kung saan sila nakapwesto sa lamesa, nakapwesto yung pwede. picture nila dyan. Nice. Okay, so eto na, na-develop na yung picture namin ni Maui. Yung picture lang po ang na-develop. Oo. Tama ka doon. Ang wiki mo doon. fairness. Okay, so after nyan, ilalagay na to sa guestbook. Yes. Tapos pwede rin maglagay ng captions. Ano? Ayan, alright.
I'm sure marami tayong kapatid na gusto kayong imbitahan. Paano ba nila kayo mahanap? They can reach us po on our FB page po. Tapos, ano ba? Meron din po kaming Instagram page. Ano Instagram nyo at Facebook? At Hello Baby 07 po. Ayan, Hello Baby. Maraming salamat again, Angelica and Julian of Hello Baby. Thank you so much, you guys. At ito, punta naman tayo kay Mama Dips. Salamat, Jess, Maui at Hello Baby. Ito naman po, minsan na nating inaral sa eskwelahan ang pagko-crochet. Marami rin po ang nahihilig dito dahil bukod sa magagandang produkto mula sa crocheting, nakaka-relax din po ito pag ginagawa. Kaya kasama natin live na live si Mommy Grace Asuncion ng Ganchilyong Pambahay. Good morning! Good morning! Mommy Good morning, Grace. everyone! Mommy Grace, alam mo ba, mabilis sa kwento lang, yung lola ko, napakahilig sa pagkaganchilyo. Hindi siya mismo, pero yung mga damit niya, yung mga A-line, yung mga vintage na damit, lagi may ganchilyo. Tell me more about first yung love mo for ganchilyo. Bakit ito na-revive sa iyong puso? Okay. Tama ka, Miss Dimple. Actually, ang sabi nila yung paggaganchilyo is para sa matatanda. Pero para sa akin, para sa lahat siya, pati sa bata. Nag-start ako matuto nung grade 4 ako. Kung naaalala niyo yung home economic subject. Yes! Alam ko yan. Public school ako eh. Alam ko yan. So doon tinuturing pagtatahe, pag-cross-stitch, kasama yung paggaganchilyo. So doon ako natuto. Okay. So, pakita natin po ngayon kasi pwede pala may mga characters din pang baby, kagaya po nito. Tapos meron din ito. Apaka-cute naman. So, when you think about it, yung panggaganchilyo, it's not just para sa tables, kagaya po nito mga placemat, table runner, pero panggamit din and bags as well. Cellphone cases, credit card cases. Paano nag-start yung ganchilyong pambahay? Nag-start yun nung nanganak ako sa panganay ko. So, meron akong extra time and doon ko naisipang gumawa ng something na creative. So, yun yung paggaganchilyo. Okay. So, pag ganito, magkano ang chine-charge mo? Kunwari, nagko-customize ka ba? Kasi tingnan niyo po ito, mga kapatid, apakaganda. At saka, iba talaga ang gawang kamay. Anything handmade talaga, espesyal kasi with love eh, di ba, Mommy Grace? Magkano usually yung ganito? Sa mga gantong centerpiece, from 700 to 1,500. Depende sa stitch and depende sa laki rin. Yes, pwedeng-pwede na. Gagawa daw tayo ngayon ng Christmas ball. So, ibig sabihin, pwede rin siyang Christmas ornament. Yes, o yung isinasabit sa ano. Yung mga Christmas balls, sabit sa Christmas tree. Hindi ba usong-uso ngayon yung mga, galing pa nga sa ibang bansa, di ba yung mga dolls, no, na sinasabit sa bags? Parang pwede rin ito. Pwede rin. Gaano katagal itong ginagawa? Mabilis lang yan pag ganyan, siguro mga less than an hour tapos mo Okay, sige Mommy Grace, dyan ka muna tapos nandito ako kasi parang bagay din sa akin today. Diba? Ay, sige patingin ko. Anong nilagay mo sa loob? Kasi may something. Yes, meron siya nung stuffing, parang cotton stuffing. Yung sige. nilalagay sa mga pillows. Yes, Gusto mo ba turuan kita? Pwede Mommy Grace. So, basic single crochet lang, isa sa mga basic stitches lang yung ginamit ko. So, pasok mo lang yung hook. And then, kunin mo yung yarn. Tapos, pasok. Oy! Yarn! Okay na, Mommy Grace. So, tell me more about the idea nito. Ano pa mga pwedeng items ang magawa dito? Sa mga items po, sa pambahay, costumes na mga pangbata. Costume kagaya ng... lalo na ngayon, Halloween na. Tingnan mo, Mommy Grace, hindi ko yun nakita mo ba? Kasi laking lola ako eh. So may idea ka po. Yes, diba? Pero usually, ibang projects po, yung mga customer na mismo yung nagbibigay ng idea sa akin kung ano yun. Ano yung kakaiba na item na pinagawa sa'yo na nagulat ka, uy, pwede palang crochet din doon? Yung mga giveaways po, lalo pag first birthday, pag binyan, yung pinagsasama mo yung ibang material. Tawagin natin si Mama Chicky at si Justin. Mama, nagaganito ba si Tita Boots? Nako! Parang mali pala yung tanong ko. Kaya kami umaasa sa mga katulad ninyo, magagaling sa arts and crafts. Mama Chicky, ano yung pinaka-inabutan mo na paggaganchilyo dati? Ako hanggang ngayon, favorite ko yung mga ganito. Kasi actually, meron siyang practical use eh. Di ba? Hindi nababasa yung lamesa mo eh, yung table mo. Yes. At
At saka mama, tignan mo po, ako kasi ang pinakagusto ko talaga dito is napapaghalo nila yung design. Hindi lang siya iisa, pero pinapatong And it's parang 3D design po, mga kapatid. Ayan ang pinakamaganda dyan. Medyo advanced level na ito. Tsaka ito phone case to, no? Tama ba? Cute. Cute. Tinan mo. Cute na pangregalo yan. Ang ganda! Tingnan niyo mga kapatid, sobrang ganda. Alam niyo ba, uso ngayon sa mga ang cute to, di ba? Parang salamat. Ayan, pagka naglilinis na si Dimples sa weekend, Opo. di ba? Pag nag-aayos sa bahay. Mama, why do you think, Mama Grace, important for the kids also na mag-develop ng pagmamahal sa paggaganchilyo? Kasi isa ito sa mga naunang arts ways ng Pilipino, di ba? Kasi po, bukod sa ini-improve niya yung creativity, is also relaxing time din siya, yung ilalaan mo sa paggaganchilyo. So in a way, meron silang mental break, lalo yung mga madalas mag-gadgets na mga bata. So meron silang break from gadgets. Gusto ko yung may flower din dyan. May rose dyan. Ay, din yung mga ibinibigay sa mga mahal natin na hindi nabubulok. Ako kasi ako, very important sa akin yung time. Yung parang love language ko yan the gift of time. Ito, simbolo yan ng oras na iginugol mo para sa isang tao, di ba? Kasi mahirap yatong gawin yung mga ganito, di ba? Ay, Mami Grace, maraming salamat dahil pinakilala mo sa amin ang ganchilyong pambahay. Ngayon naman, ipakilala natin sa mga kapatid natin na maaaring gusto mag-order po sa inyo at matuto. Thank you. Nasa Facebook and Instagram po ako, Ganchilyong Pambahay. And meron din akong Crochet and Sew with Grace. And dun sa mga gusto pong matuto ng basic crochet stitches, nagtuturo din po ako sa YouTube, Crochet and Sew with Grace. Ay, ganda! Maraming salamat, Mama Chicky and Justin. Earrings na to, ha? Thank you so much, Mami Grace Asuncion. Maraming salamat. Thank you. Mamaya naman po, alamin natin ang papel ni Kakay sa buhay ni Nino. Makakasama natin live, Reyna Batangueña, Quinay Mercado. At sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa sinesanteng empleyado matapos pakainin ang isang aspin sa labas ng pinagtatrabahuan. Ilalatag ni Attorney Buko mamaya. Live na live si Attorney Buko sa studio. Uy! Wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning, Kapatid! Ako, ito po hot topic ngayon. Ang issue sa isang empleyadong nasisante matapos magpakain ng aspin sa labas ng pinagtatrabahuhang kainan. Naku po, yan ang tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Nagtrending ang isang service crew matapos tanggalin umano sa trabaho dahil sa pagpapakain sa aspin o asong Pinoy. Sa post ni Ian Barsarja o mas kilala bilang Baldogs, ibinahagi niya ang kanyang sama ng loob dahil sa desisyon ng kumpanyang pinapasukan. Ayon sa post ni Ian, 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang fast food server sa isang restaurant sa Quezon City. Hindi niya inasahan na matatanggal siya sa trabaho na mag-upload ng video kung saan makikitang nagpapakain siya ng stray dogs. Aniya, ginagawa niya ito sa oras ng kanyang break time o walang duty. Pero nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kanilang HR at pinagpapaliwanag siya. Pinapirma rin siya ng termination notice dahil disrespect at unsanitary raw ang kanyang ginawa. Natroma rin siya matapos hindi palabasin ng opisina hanggat hindi pinapipirmahan ng nasabing dokumento. Sa kabila ng insidente, ipagpapatuloy raw ni Ian ang pagtulong sa mga hayop kahit wala na siyang trabaho. Hindi ito ang unang beses na binatikos online ng ilang restaurant dahil sa usapin ng pagtrato sa mga hayop. Sa ganitong sitwasyon, ano-ano ang posibleng paglabag sa batas at sino ang may pananagutan? Nauuso
aso nga talaga. Kaya happy kami dahil nandito si Atty. Buko live para sagutin ang ating mga katanungan tungkol dyan, ha? Thank you very much, Atty. Buko. Na-miss ka namin. Ito, Atty. Unahin ko na. Unang tanong dyan, meron ba talagang nilabag yung service crew dun sa pagpapakain dun sa hayop? Kasi ang depensa naman ng restaurant, unsanitary nga raw. Wala pong nilabag yung nagpakain. No? In fact, duty natin yan sa ilalim ng Animal Welfare Act. Hindi rin siya unsanitary kasi ang issue ng sanitation sa loob dapat nung premises. Nangyari ito sa labas eh. So hindi magiging issue yung sanitation dahil maraming ang basura sa kalsada, hindi naman pinapalinis sa mga crew yun, di ba? Kasi labas na yun sa kanilang responsibilidad. Mag-follow up lang ako, attorney. Magiging issue ba yun ng sanitation kung halimbawa yung ginamit para pakainin yung aso ay gamit ng restaurant? Yes. Yeah. Magiging issue ng sanitation kung utensils ng restaurant or sa loob ng premises ng restaurant. Okay. Pero kung sa labas, it's just an act of kindness. Okay. Okay, ito po, attorney, ayon kay Ian Barsardia, pinapirma siya ng dokumento at hinold sa opisina against his will. Pwede niya bang kasuhan ng kanyang employer at anong kaso po ang pwede niyang isampa? Yes, pwede po. Unang-una, yan po ay tinatawag nating grave coercion. Okay. Kapag pinilit mo ang isang tao na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang loob, no? At ito'y may parusa, no? 6 months to 6 years imprisonment and a fine of 100,000 pesos. 100,000. Ito, attorney, pwede bang madamay sa kaso yung mga naging kasama niya sa trabaho na nagbantay para hindi siya makauwi? Yes. Una-una, yung ginawa ng employers, also illegal dismissal, by the way. No? Dahil hindi dumaan sa tamang proseso yung pagtanggal sa kanya. Yung mga kasamang nagbantay para hindi siya makauwi ay po pwede managot bilang accomplice. No? So, ang penalty nun, pareho ng penalty nung sa grave coercion sa kanya, dahil hindi maisa sa katuparan yung krimen kung hindi sa tulong nila. Yun pala yun. Attorney, as we know, this is not the first time na merong animal discrimination nangyari sa isa sa mga establishments dito sa atin, sa Pilipinas. Ano po ba yung mga importanteng batas na dapat isinasaisip natin na dapat tandaan pagdating sa kapakanan ng mga hayop sa paligid natin? So, thank you, Dimples. No? Meron tayong tinatawag na Animal Welfare Act. At sa ilalim ng batas na ito, dapat po ay iwasan ang anumang gawa na magiging may tuturing na maltreatment of animals. At may nakalagay po doon sa batas na ito na duty nating lahat, duty of every individual na pag may nakakita na hayop na walang nag-aalaga ay alagaan ito o bigyan ng pagkain o inumin. It's a duty of everyone. Sige, para naman sa mga nanonood na meron silang mga negosyo at yung mga establishment, ano ba yung mga tips ninyo o yung mga guidelines na dapat malinaw sa kanila para din alam nila kung ano yung hindi nila linalabag at linalabag? Yes. Hindi naman po bawal sa mga establishments na maglagay ng panuntunan na bawal pumasok halimbawa ang lahat ng uri ng hayop or pets. Allowed sila to make those policies. Pero dapat made known to the consumers, to the customers. So maglagay kayo ng mga lamesa sa labas para masiguro na yung may mga kasamang hayop ay doon sa labas mauupo at hindi papasok sa loob. Pero hindi po pwedeng may pinapapasok na iba at yung iba hindi. Or pinagbabawalan ng mga empleyado to take care of animals sa labas naman ng premises. Kasi yun naman ay considered as maltreatment. Tsaka yung discrimination yata yung sinasabi ninyo. Yes po. Na kung lahat hindi pwede, okay. Pero Pwede, hindi yung mamimili. Mamimili ka. Bawal yung pamimili. Okay. Dapat lang talaga malinaw yung panuntunan. Klaro sa establishment at kinaklaro nyo rin sa inyong mga kliyente at empleyado. Okay, maraming salamat ulit. Marami na naman tayong natutunan. Attorney Enrique Buko de la Cruz, isa na namang libreng legal na kaalaman para sa buhay. Thank you, attorney. See you tomorrow, attorney. Namihasa. Ito pa sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ng isang treatment na patok ngayon sa mga gustong pumayat. Abangan yan sa Check kay Chiki. At ito sa ating loading sikat, all-out kulitan at kwentuhan tayo kasama ang Reyna Batangueña na si Queen Ay Mercado. Ang kanyang papel sa Bukang Liwayway, aalamin natin live. At ito pa isa sa ating pagbabalik, all set na para sa kanyang album launch ang rising singer-songwriter na si Shan Dandan. Ang kanyang performance, abangan, live na live. Huwag po kayong alas, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
nagbabalik ang Good Morning, Kapatid! Isa sa mga nauuso sa mga gustong magbawas ng timbang ngayon ay ang cryoliposuction. Ano nga ba ito? At ligtas bang sumailalim sa ganitong treatment? Aalamin natin yan sa Check kay Chiki. Mga kapatid, meron ba kayong mga unwanted fat sa katawan na kahit anong pagda-diet at pag-exercise ang gawin nyo ay hindi matanggal-tanggal? Nako, meron kaming natutunang solusyon para sa inyong mga stubborn fats. Alamin natin yan sa Check kay Chiki. Matagal ng problema ni Jessa ang kanyang stubborn fats. Malaki rin ang naging epekto nito sa kanyang body image. Lalo na po sa legs, here sa belly area, yun yung problem po talaga ng ano ko. Kasi ilang exercise, naka-diet na ako, sobrang tagal pa din po. Yung mga damit kong iba, maano na, masikip. Opo, kasi dati po sobrang payat ko po eh. Opo, tapos parang biglang, yun, lumaki. So, sobrang nahirapan din po ako. Another kind of cholesterol siya. Ayon sa eksperto, mas mahirap tanggalin ang stubborn fats dahil madalas itong nakikita sa ilalim ng ating balat. Kaya naman marami na rin ang sumusubok ng cryolipolysis. So, ang cryolipolysis po is for sculpting po or contouring ng area na gusto mong tanggalin yung mga stubborn fats sa po yun. So, pinifreeze natin yung fats na underneath mismo ng skin. And then, pag na-freeze na yung fat na yon, lalabas na siya ng katawan through urine, sweat. Saang mga parte ng katawan yung mga stubborn fats na kino-complain usually ng mga Pilipino? Very common natin dyan is yung lower abdomen, which is yung puson. Tapos, meron din po tayong tinatawag na bra line, yung sa line po na kung saan yung bra po natin. Tapos meron parang, yung may eksena doon na parang may sobra. May flap po na nakasingit po doon. Nakasingit. Yes po. And then, we can also do sa thighs po natin. And then, sa ilalim po ng ating puwet. Ang procedure na ito ay non-invasive, kaya hindi kailangan ng surgery o kahit anong ituturok sa balat. Wala pong itutusok, wala pong i-open, wala pong ika-cut. So very safe po siya kasi ilalagay lang po yung machine on top dun sa area na gusto nating papayatin. Nakakatakot man ang usaping freezing ng fats, na-adjust naman ang temperature ng machine mula 5 to 15 degrees Celsius, kaya hindi magiging issue ang frostbite. Ang fats kasi natin, it can be frostbite at 4 degrees Celsius. Okay. So kaya po, ina-adjust natin yung ating temperature from 5 to 15 degrees Celsius para po hindi natin ma-damage yung skin. Tumatagal ng 30 minutes to 1 hour ang isang session. 4 hanggang 5 session ang kailangan para makakita ng resulta. Maaaring makaramdam ng pamamanhid, pamamaga at pamumula pagkatapos ng procedure. May paalala din ng ating eksperto para sa mga gustong sumubok ng cryolipo. Bawal po siya sa mga tao pong yung very loose yung skin. Tsaka po, syempre, dito po sa mga tao na may allergies po sa lamig. We recommend na hindi siya pwede sa mga pregnant. Yung cryolipolysis po is not really for mga obese patients, yung for talagang weight loss. Still have the proper diet. If not sure po kayo, you can consult any nutritionist po regarding po that. And then yung exercise po, i-adjust po natin sa ating metabolic system. Okay. Pero wag natin kalimutan ang payo ni Dr. Margaret. Nandyan man ang solusyon para sa stubborn fats, mahalaga pa rin that we maintain ang ating proper diet and exercise para sa ating overall wellness. Salamat, Doc, at salamat, Mami Chiki. Parang kailangan ko ata yan, ha? Tayo. At ngayon naman, mga kapatid, all set na siya pagdating sa kantahan. Mga kapatid, singer-songwriter, Shane Dandan! Good morning, kapatid! Good morning, Shane! Welcome! Good morning, Shane! Opo, Shane! Hello. Good morning. Ang sweet ni Shane. Oo nga. Welcome to the show. Shane, ang dala mo ay ibang klaseng radiance ngayong araw na ito. Shane,
mag-hello ka muna sa ating mga kapatid and tell us more about Kung Iyong Mamarapatin. Ang lalim nung Tagalog na yun, Good morning, everyone. So, I am Shane Dandan, and I have an upcoming album entitled Kung Iyong Mamarapatin. It's my very first album, and it's a long time coming, so parang sobrang excited ako. And I have prepared 10 tracks for the album, so it's gonna be out on October 25. So, abangan nyo. So kung sinabi mong it's a long time coming, ibig sabihin, gaano kahaba yung proseso mo for your debut album? Actually, since birth, joke. Ay, bakit hindi? Kasi hindi lang sa tweet. Paano No album since birth. Kung may no boyfriend since birth, meron ding no album since birth. Hindi, kasi parang ganun po yung attachment ko sa album. Parang sobrang like binigay ko po buong pagkatao ko. So like, about din po kasi siya sa journey ko on being a musician and being human. So, ayun po. So, long time coming siya, syempre kasi yung mga iba pong nakakilala sa akin, nakilala po ako, like super bata pa po ako since I started joining po mga singing competitions sa TV. So actually galing po ako sa TV5's Born to be a Star. Wow! So parang full circle ka na kasi nasa Kapatid Network ka ngayon. Yeah, sobrang it's good to be back. I have a question. Kanina nabanggit mo yung mga kanta mo or mostly about your journey. Pwede mo bang medyo i-specify sa amin, is this about love? Is this about your struggles? Becoming a singer or being a singer? Initially po, yung kinanta ko po kanina is about love, yung experience ko po sa yung personal experience ko po. So parang, yun po yung pinaka naunang sinulat ko for the album. And then eventually, nung naging nung naging parang medyo nakaka 2 songs, 3 songs in ako, parang biglang nakakasulat na po ako ng parang more personal, like about life, about, ewan ko, I know I'm still young, pero like, parang gusto ko lang po i-emphasize din yung parang naging journey ko on how I discovered myself again after po nung parang broken hearts and broken dreams. Ang dami makakarinig. Paano nga ba? I'm just a girl. Kapatid kong lalaki. Minsan yung youth na yan, you use that to your advantage kasi minsan mas nagiging open ka. Di ba? And yung growth po, like grabe po yung growth. Parang, kunyari, pag yung na-experience ko po yung broken heart, parang feeling ko wala nang hope in life. Pero like, sobrang grabe pa pala yung Pero alam mo kung maganda sa ginagawa mo ngayon is that I'm sure marami sa mga kapatid natin and mga kabataan na nakaka-relate sa'yo. But when they listen to your music, they know na hindi sila nag-iisa. Yun ang maganda doon. Yun yung kung medyo parang emo ka at gusto mong magmuni-muni. Pero minsan, kita mo kami ni Jess, nung pumasok, napapasigaw. Kung minsan, ang chill. Kasi sino ba ang iyong... Ako hindi ako gumaganon, Pero gumanon ka na. Pero ginawa mo yung yung mga idol, o sino yung mga reference mo na gusto mong parang tunog? For this album po, sobrang yung inspiration ko po kasi is since I started singing young po, so parang yung mga pinapakinggan ng mama ko, ng lola ko, ng mga music nung dati. Katulad niyo? Like Cinderella, Carpenters like Ella Del Rosario. So parang yung way of singing ko po for this album is very, yung parang ganun po, parang, alam mo yung parang kinakantahan ka ng face to face or like, yung parang ganun po mas personal at intimate, and emotional po. Yes. Yung lambing mo ba yan? Kasi napansin ko malambing ka. Ganyan ka rin ba? I mean, sa totoo, hindi ka ba nagagalit? In real life naman talaga siya nandito. Kasi mukha siyang hindi marunong magalit eh. Uy, yan ang delikado. Sabi niya, hindi ko siya nagagalit. Hindi naman. Shane, umiiyak lang. Shane, sobrang inspired kami. And ako talaga, narinig kita before, nakilala na kita before, at proud ako sa narating mo at mararating pa. Shane, imbitahan natin ang lahat para sa album launch mo. 10 tracks, correct? Yes, 10 tracks. So, ayun, iniimbitahan ko po kayo lahat for my album launch on October 25. And kung di kayo makapunta, just stream my album October 25. And also, yung kinanta ko po kanina is gonna be out on October 4. So, abangan niyo po. Thank you! Okay, Shane.
salamat. Kung inyong mamarapate na ba, dapat lang pumunta kayo. Ayan. Thank you, Shane. Thank you so much, Shane. At ito mga kapatid, sa ating pagbabalik, bago ang pagsisimula ngayong araw ng Ang Himala ni Nino, makakasama muna natin ngayon si Kakay, the bukang liwayway pride ng ating Reyna Batangueña, Quinay Mercado. Live na live! Alay, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Magsisimula na ngayong araw ang pinaka-hinihintay nating Ang Himala ni Nino. Pero bago ang pagpapasaya ni Kakay sa bukang liwayway, kasama muna natin siya dito sa studio, mga kapatid. Reyna Batangueña, Quinay Mercado. Good morning! Welcome back, pretty and pink. Quinay, parang nag-revamp ka, no? Parang ibang-iba yung itsura mo from last time. Maganda ka na nun, pero nag-iba. Grabe naman natin. Nakakahiya naman. Pero this is in preparation for your role. Yes. Sa Ang Himala ni Nagpa-block Nino. po ako ng hair. Oo. Ano ulit name ng character mo doon? Kakay. Si Kakay. Kakay. Kwento mo kami about Kakay. Si Kakay mabait siya, masayahin. Medyo may pagkamakulit. Tapos mananahi si Kakay dito. Kaya wala akong mahabang kuko dito. Yan. Tapos nagpa-block din nga ako ng hair. Tapos... Teka muna, mabait, makulit, masayahin. Parang Mabait. Quinay lang. Oo. Paano kayo iba? Siguro dahil si Kakay, ako personally hindi naman ako talaga nananahi. Pero doon sa role ko, parang medyo may nakikita niyo ako, nagbubuhit-buhit doon. Oo. So ako, hindi talaga. So natuto ka? Medyo, nagpapaturo po ako doon sa mga kasama talaga namin na mananahi po doon. Pero Quinay, may bisita kami dito last week. Balita ako, medyo mamamangka ka raw sa 2 ilog. Actually, medyo nakakalito. Talagang natapakan ko yung buhok mo, Quinay eh! Medyo nakakalito. So ano ba, may love triangle ba dito si Kakay? Meron. Nabangan niyo yan. Kaya pala blooming eh. Ayun na nga, di ba? Abangan niyo, sino kaya sa dalawa? Kay Noli ba or kay B-Boy? Basta hindi si Nino. Basta hindi si Nino. Hindi si Nino. Masyadong bata pa si Nino. Kamusta sa set, Quinay? Sobrang saya, as in. Talagang, biro nyo naman, Ate Kay Cortez, Isabel Oli, Ate Kay Brosas, grabe, sino bang hindi sasaya sa set, di ba? Sobrang sasaya nila kasama. And ang gagaling naman talaga mga artista. Kamusta yung pakikipagtrabaho din sa mga bagets? Ang dami yung mga bagets. Kakaiba sila. Sobrang kulit. So parang nahahawa kami sa energy nila. Siyempre, ang dami pa na talaga nilang energy. Kami parang puyat-puyat, di ba? Ganyan. So sila yung nagbibigay din sa amin ng energy sa set. Kapag kunyari, feeling namin low energy kami, sila, mangungulit sila sa amin, pupuntahan kami sa ano namin. Grabe. Na-experience pa ba kunyari sa set? I mean, yung iba, first time kayo nagkatrabaho, no? Nagkapaan pa ba kayo? Or parang instant click naman kayo agad? Kay Paulo, medyo first time ko kasi na meet si Paulo, nakatrabaho. Kaya parang medyo nangapa talaga ako. Sabi ko, ano ba to? Parang may pagkasaplado kasi Paul. So akala ko baka hindi kami maging close. Pero eventually naman, naging close naman. Naging close. Okay, pili ko magiging close ka sa ka-eksena mo today. Meron tayong acting challenge, mga kapatid. Nandito ka na, Quinay eh. Di ba? Okay. May acting pala! Acting challenge natin today, Quinay at Dimple! Nakakaba na ba? Handa ka na ba? Alam mo ba, pag nag-acting challenge dito, nananahiya ka! Kasi yung huli kong ka-acting challenge dito, sasampal. Ay, parang isang karangalan naman. Okay, ito yung eksena nyo ha. Ito yung eksena nyo. First time makilala ni Quinay ang kanyang nanay
Si Dimple. Ako yun. First time. First time. So ano ba ako dito? Long lost mother. Oo, okay. Tinakwil mo siya, ganyan. Uy, grabe naman siya. Tinakwil? Ipinaampon. Ayan. So anong gusto niyong nanay dito? Yung mabait o kontrabida? Mabait naman, baka mamaya masampigan niyo pa ako eh. Ano eh. Tsaka kung gusto niyo ng drama o comedy ang atake, kayo nang Up to you. bahala. Okay, ready tayo? But okay. Ha? Absent ka daw. Ready tayo? 3, 2, 1, lights, camera, action! Ay! Who you? Inay. I'm sorry? What did you say? I'm not Inay. Nanay? No. Mom. Ma? Mom. No, I'm not a teacher. No. Mother. Mother? Mother. My mother. Your mother? Oh my gulay. I'm not your mother. I'm your father. Go, keep talking. Nawala tuloy tayo. Parang, makiki-CR ka ba? ay hindi po, namiss ko po kayo. I wish I could say the same. Pero, Ineng, hindi kita kilala, kaya umalis ka na. Sige na. Anak niyo po ako. Ay, naku! Girl! Wala akong anak. Hindi pa ako nanganak. Hindi, anak niyo po talaga ako. Sino nagsabi sa'yo? Pinaampon niyo po ako. Oh, don't touch me. Wala akong anak. Nakalimutan niyo na po ako. Nakalimutan ko na. Marami akong nakalimutan sa mundong to. At baka isa ka doon, anak. Grabe naman kayo sa akin. Ganito. Nagluto ako, baka gusto mo sa loob, kumain na lang tayo. Akala ko nakalimutan niyo na ako. Hindi kita nakalimutan, pero nagluto ako, sayang naman yung kakainin natin. Halika, anak! Iiyak na sana ako! Iiyak na siya! Improv. Naiyak na siya. Sabi niya, hindi ako maalala ng nanay ko. Pero papakainin ka. Pero in fairness, ang ganda ng eksena kasi natawa ako, tapos may iyak ako, tapos Naiiyak matatawa ka. na naman. Hindi, alam mo ang inspirasyon doon, meron kaming teleserye dati, The Greatest Love. Si Tita Silvia, may dementia siya, so hindi niya naalala, pero kind siya sa mga anak niya. Tingnan mo, naiyak na siya talaga. Parang cause effect ba? Oo nga, parang lahat na lang. Uy, bigyan nyo nga ng tissue itong anak kong to, anak. May pamana tayo sa'yo. Kahingin natin sa kuya mo. Promote pa siya ng Himalayan ninyo. Pero I'm sure marami pa kayong paiiyakin sa Himalayan ninyo kasi marami din daw matututunan. Nakita natin yung mga kapatid natin. Mag-promote ka habang umiiyak. Ayan. Sana po. Sabihin mo, anak, please po, manood kayo. Please, manood po kayo ng Ang Himalayan Ninyo. Actually, mamaya na po yan. Yay! 11:15 a.m. Monday to Friday sa TV5. Galing yung anak ko. Sabi ko nga, pwede rin siyang magkontrabida eh. Napaka-responsive, ano? Galing. Wow, sabi ni Mami Dim. Husay magpaiyak. Kaya nga! Ano ba naman? Sinasabi ko sa inyo, sa susunod si Justin kasi para comedy. Sige. Baka hindi ako makatulog nito, ha? Hindi ka pwedeng umalis muna, magagalit si Mami Dim. Dahil, naku, oras na para sa masayang kulitan. Dito sa... Palaro Pampasaya! Eto, relay po ulit tayo this morning. Eto po ang mechanics. Palaroong pampasaya, passing play. Ang mechanics, sa larong ito, pabilisan na naman ng dalawang teams. Magpapasahan lang ang teams ng balloon, gamit lamang ang kanilang mga siko. Ang unang team na mailipat lahat ng balloon sa kabilang dulo ang siyang panalo. Right, introducing Team Dimples kasama sina Jester, Shane at Mondi. At sa kabila naman si Team Justin kasama sina Maui, Queenay at Jan. Tama ba ang napili niyong eventual winner? Okay, pasa-pasa lang hanggang makarating sa dulo. Tapos next, ready? In 3, 2, 1. Ready na ba kayo? Paganyan. 1, 2, 3. Pasay. So last si Jan. Okay. And then, last si Mondi. Sige, pwedeng bahala kayo sa strategy. Okay. Pwedeng dire-diretso. Basta kailangan bumagsak lahat na hindi mahuhulog. Okay? In 3, 2, 1, let's go, Shay! Let's go, Justin! Pasa-pasa! Pasa-pasa! Wala pang nahuhulog. Let's see! Let's see! Saan ito? Uy, galing ha, flawless. Mga flawless. Tignan natin. Uy, isa na lang. Ayan. Let's go!
Na-fake news si Jester! Na-fake ako doon. Good job. Focus lang. Focus! Isa pa pala. Focus lang. Klaro, Napakahirap! Ang aga-agang mag-celebrate nung Jester! Natalo tuloy. Oo nga! Na-fake news! Ay, ibig sabihin po Na-fake yan. news ako doon. Ang nanalo ay ang Team Justin! Sabi ni Mami, isa na lang. Akala ko kami yung isa na lang. Congratulations. Ay, Ano nga? malapit. Let's see! Okay, congratulations sa winner natin today na si JC Ben! Congratulations sa 500 pesos. Oh, yeah. Powder please. Ayan. Thank you, Shane. Thank you, Pinay. Thank you so much, Mama Chiki. And that is it para sa ating More Happiness, More Himala Monday. At mga kapatid, 86 days na lang po. Pasko na! Kahit namin sa inyong mga tahanan. At kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Susunod na ang Frontline sa umaga. I-enjoy lang ang araw mag-spread ng good vibes palagi. Smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning!